Magandang araw, grade 8 Crystal. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa ang unang digmaang pandaigdig. Ang unang digmaang pandaigdig o World War I sa Ingles ay nagsimula noong 1914 at natapos noong 1918. So isa itong malaking salungatan na kinasangkutan ng maraming bansa mula sa iba't ibang kontinente kabilang ng mga malalakas at makapangyarihang bansa. So class, ang unang digmaang pagdaigdig o World War I sa Ingles ay nagsimula noong 1914 at natapos noong 1918. So tinutukoy ang digmaang ito bilang isang global na alitan na nagdulot ng malawakang pagbabago sa politika, ekonomiya at lipunan ng mga bansa. So class, ngayon naman ay dadako tayo sa dalawang dahilan or sanhi ng unang digmaang pandaigdig. So, ito yung Triple Alliance and Triple Entente. So, pag sinabi nating Triple Alliance, ito ay binubuo ng Germany, Austria-Hungary, and Italy. So, ang Triple Entente naman ay binubuo ng France, Russia, and United Kingdom. So, dahil dito, ang digmaang ito ay hindi lamang naging isang labanan ng mga individual, kundi pati na rin ng mga alyansa dito na nagdulot ng malawakan or matinding alitan sa buong Europa at sa buong mundo. May apat na pangunahing dahilan kung bakit nangyari ang unang pandaigdig. So una na dito ay ang militarisasyon. So ang militarisasyon ay ang patuloy na pagpapalakas ng mga bansa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang mga hukbong sandatahan. So ngayon naman class, dadako tayo ngayon sa apat na pangunahing dahilan kung bakit nga ba nangyayari ang unang digmaang pandaigdig. So una na dito ay ang militarisasyon. So class, ang militarisasyon ay ang pagpapalakas ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpaparami ng armas at ng mga sundalo. So dahil dito nagkakaroon ng tensyon at takot sa pagitan ng mga bansa dahil sila ay naghahanda para sa posibleng digmaan. Ang pangalawa naman class ay ang alyansa. Ang mga alyansa ay nagsilbing mga kasunduan ng mga bansa na magtutulungan sa panahon ng digmaan. So ngayon naman dumako tayo sa pangalawang dahilan ng kung bakit nangyayari ang unang digmaang pandaigdig. So, ito ay ang alyansa. So, class, pag sinabi nating alyansa, ito yung kasunduan ng mga bansa na kapag nagkaroon ng isang digmaan, ay tutulungan nila ang isa't isa. So, dahil dito, kapag may isang bansa na nakipag labanan or digmaan, mapipilitan na makilahok or makisali ang mga kaalyado nito. So, dahil doon, mabilis na kumakalat ang digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, ang pangatlong dahilan naman ay ang imperialismo. Ang imperialismo ay tumutukoy sa pananaw ng mga malalaking bansa na palawakin ang kanilang mga teritoryo at kontrolin ang mga kolonya sa ibang bansa. So class, dumako naman tayo sa pangatlo. Ito yung imperialismo. So pag sinabi nating imperialismo, ito yung kapag ang isang bansa ay gustong sakupin ang isa pang lugar or isa pang bansa para makakuha ng yaman at mas mapalawak ang kanilang kapangyarihan. So dahil dito class, nagkakaroon ng tensyon or alitan sa pagitan ng mga bansa na nagdudulot ng matinding digmaan. So naintindihan ba class? Mahuli. At ang panghuling dahilan naman ay ang nasyonalismo. Ang nasyonalismo ay ang matinding pagmamahal at pagnanasa ng mga mamamayan para sa kanilang sariling bansa. So class, ngayon naman ay dadako tayo sa panghuling dahilan ng unang digmaang pandaigdig. So ito yung nasyonalismo. So class, pag sinabi natin nasyonalismo, ito yung pagmamahal ng mga tao sa kanilang bansa. Dahil dito, nagkakaroon sila ng pagkakaisa, pero nagdudulot din ito ng away or alitan sa pagitan ng iba pang bansa.
So sa ilang lugar class tulad ng Balkans, nagudyok ng rebellion or pagnanais na makalaya sa mas makapangyarihang bansa. So naintindihan ba class? Mahusay. So ngayon naman, dumako tayo sa bunga or epekto ng unang digmaang pandaigdig. So una dito is ang pagkawasak ng mga ari-arian or yaman. So dito class, nasira ang gusali or pabrika at daan dahil sa digmaan. So umabot sa $200 billion ang halaga ng napinsala, kaya lubos na naapektuhan ang ekonomiya ng mga bansa. So ang pangalawa naman ay ang pagkamatay at pagkasugat ng mga tao. So dito class, maraming tao ang namatay at nasugatan dahil sa digmaan. So halos 8.5 million ang namatay na ang mga namatay at 22 million naman ang mga nasugatan. So pati na rin ang mga civilian or normal na tao ay nadamay or naapektuhan dahil sa digmaan. So ang pangatlo naman class ay ang paghihiwalay ng mga imperyo. So dahil sa mga kasunduan matapos ang digmaan, naghiwalay ang malalaking imperyo tulad ng Austria-Hungary, Ottoman Empire, and Russian Empire. So dahil dito, nagkaroon ng kalayaan ang iba pang bansa o iba pang lugar tulad na lamang ng Latvia, Finland, at Czechoslovakia. Class at ang panghuli naman ay ang pagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. So dito class, nagbago ang kapangyarihan ng mga bansa sa mundo. So naparusahan ang Germany at ang mga kaalyado nito, habang ang Estados Unidos at Japan naman ay mas naging makapangyarihan sa larangan ng politika at ekonomiya. So naintindihan ba class? Magaling! Paalam, grade 8 Crystal.